Welcome to Dynamic Church Sunday Service. We're so glad you're here today. Whether you're joining us for the first time or you're part of the family, this is your moment to be refreshed, encouraged, and renewed. Let's open our hearts and experience God together. So let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you, Father, for bringing us here to praise you, to thank you, even, Father, to honor you with our hearts. Father, as we open our heart to you, speak to us because you have said in your word that you will speak to those whose hearts are open. We break every spirit of dullness. We break every spirit na nag-oppose sa imong righteousness. And I just declare, Father, a good soil sa among heart na once na you plant that seed, mag-bear fruit and mag-grow jud sa among kasing-kasing and even sa among kinabuhi, Father, para may mo yung blessing sa uban. Father, have your way today. Let your will be done. Anoint me as I share your word. Give us wisdom to apply it in our lives because we believe, Father, that your word will bring transformation in our life if we will apply it or we will obey it, Father. Thank you. We love you in Jesus' name. Amen. Okay? Palihog sa kong palong ka ng inyong mga Shopee. Mga nga na, kay madunggan din sa tubangan. I-silent lang. Na-announce naman na siya. So, palihog check sa inyong cellphone para dito maka-disturb today. We are in the part 6 of our series about knowing the reality of the new covenant in our life. So, mo ni ang dili gusto ipasabot sa tuwa sa enemy or sa yawa, ngano man gusto ta niya papuyon gyapon or he wants us to live in the old covenant. And of course, for the past few Sundays na I've shared about the difference between the old and the new covenant. So, first, in the old covenant, they just know God as their Father, and of course, they know Him only as their Almighty God. Makita nimo. But now, in the new covenant, we can call Him as our Father. So, Papa na atong tawag sa Ginoo. That's why kung mugampo ka, amahan namo. Ngunit Jesus Christ, ngunit ani magampo, amahan namo nga naa sa langit. So amahan na dapat imo ang tawag sa tuang Ginoo. Dili na ka nang daghan pa kay kag balak-balak. Kumuampo ka, dapat secure ka and confident ka nga anak na ka sa Ginoo. Tunguna sa Old Testament layo kay lang tanaw sa Ginoo. They call Him Almighty God. No, right now, you call Him as your Father. Mo nang privilege nimo karon as anak sa Ginoo. Kung unsang naa sa Papa, na kay karapatan, ngano man anak tamang ka, mo na imong confident. Di na ka magsig unta, Lord, unta, magampo ka, unta. Unsa man jud ay? Anak ba ka o dili? Oh. So dili kasi pang unta inigampo. No, amahan. Kana i-claim yun na nimo, which is dako kay ni siya nga privilege nga nasabtan nato ni nga anak na day ka and you can call him as your father. In the kadua, in the old covenant, Satan is not defeated. But in new covenant, Satan now is defeated. So, kung ikaw Kristiyano ka, maadlok pa ka sa yawa, you are still living in the old covenant. Kuha ninyo. That's why madlok pa kag mga kapri, madlok pa ka og ka ng mga mangbabarang, madlok pa ka og ka ng daghan kay gagadlukan. But wala na nay power sa imo ha. Kay you are the enemy is defeated on the cross. Amen. That's why tudluan jud dapat ninyo yung mga anak, you teach your children that the enemy is defeated. Dili madlok anang mga kwandiha mga cartoon characters nga monster mo yun among ginakuan sa among anak po nga mahadlok man ka madlok CR mahadlok nga anak kay usay makakita silang mga video ba so adlok so the enemy is defeated. Amen. Kailangan jud na nimo barugan na wala nay right ang yawa nga mohatag og sakit sa imuha nganuman he is defeated. Kana jud gunitan jud nimo ni nga promise sa Ginoo. Kaya ayaw dili masayang ang dugo ni Kristo kung napay power ang enemy sa imuha. Amen.
So, kung unsa man ang imong situation sa inyong balay, finances, sickness, disunity sa family, you bind that spirit nga nagakos ana. Amen? Ikatulo, in the new covenant, kailangan malahi imo ang approach sa Bible. Sa Old Covenant, grabe ang mga Pariseo. Maayo kayo mo-memorize sa scripture. They just read the Bible, no? Nga doktrina lang ilang ginabasa. Then, maayo kayo ni sila mo debate. No? Pangutan na nimo sa Biblia. Maayo kayo, knowledge lang yun. But in the new covenant, you must approach the Bible, you must see the Bible, the glory of Christ. Para, kung mo-obey ka na, i-conform na sa Holy Spirit sa imong batasan sa Ginoo. Amen? Like for example, Jesus Christ is humble. Kung magbasa kag Bible, hala, gusto pud ko ani Lord nga batasan nga humble. So, ikaw mo tuo ka ani nga word kay ang written nature sa Ginoo is ang Bible man. When you obey ang Holy Spirit or mo tuo ka ani nga word niya, ang Holy Spirit i-confirm ka ana niya. Then ang kagwapo karon sa new covenant, sa old covenant man good, ang glory naga-fade. Like kay Moses, grabe siya ka on fire. On fire ka siya. Then later on naginahinay ka fade ang glory. Moto nga init na yang ulo, gilambos na niyang ang iyang stick dito sa rock, which is giingnan siya sa Ginoo, istoryahin lang ang rock. Kay dili pwede nga kaduhan nimo siya bunalan ang rock, which is nagsignify kay Jesus Christ. Kay isa ra man jud ilansang si Jesus Christ. Dito, wa yun siya kasulod pud sa promised land. Tama? So same with us, no? Ikaw nga anak karon sa Ginoo, ang glory ni Lord dili siya ma-fade. Karon ikaw nga anak sa Ginoo karon, from glory to glory. Magtingala ka gikan sa pagsimba nimo dinhi, gikan sa gidawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi. Hinay-hinay nay kabag-uhan sa imong kinabuhi. Nganuman mao na ang sa new covenant. Dili mag-fade ang glory ni Lord. Dili ka ma-backslide ko dili naadyo hinay-hinay nga kabag-uhan sa imong kinabuhi. Amen? So, if you are fading, pwede nga naa ka sa old covenant. You just know the doctrine, kabalo lang ka sa doktrina, pero ga-fade ang glory, na ay problem ana. You're still living in the old covenant. So in the new covenant, God will give us the desire and ability to do His will. So tunguna sa old covenant, grabe sila ka-powerful. Si David, patay niya si Goliath, tama? Samson, grabe kayo nagipang bungkag niyang mga building, kusgan kaayo. Pero ang uwag, wa nila na overcome. Kusgan lang sila physically, but ang inner life nila na ay problema. Which is, karon sa new covenant, mas labaw pa kang kusgan nila. Nga naman, ang focus ni Lord sa imo is imong kabaguan. Muna sa new covenant, God will give you the desire. Imagine na nimo, tingala kapag dawat nimo kang Kristo, nahihinay hatagan kag desire nga magbago. Kung mali man ang imong nahimo, tingala ka nalagi kay desire magbago. Then, dili lang desire ang ihatag sa Ginoo sa imo sa new covenant, hatagan pa kag power sa Holy Spirit nga mahimo nimo ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaana ka bless karon. So, naanay desire ug ability para mudo sa will sa Ginoo, dili sa yawa. That's why inguna na ka bless karon sa new covenant. Dili ni pasabot sa enemy sa atoa. And of course, in number 5, in the new covenant, we worship God in spirit and in truth. Before sa old covenant, they worship God in clapping, dancing. Para saan yung ginahimo diri? Actually, yung ginahimo diri dili na siya worship. Praising God of who He is and thanking God sa iyang gihimo sa imo. Tanawa ta ng lyrics sa atong kinakanta. That's not worship. That's praising and thanksgiving. Pero ang tinuod nga worship is nakasulod ka sa iyang presensya. You worship Him in spirit and in truth. Nga before ka makasulod diya sa presensya niya, naadya kay ikwan. Wala niya gingon diya, worship Him in emotion. Wala. Wala po niya gingon diya, worship Him physically. No. Ang gingon diya, you worship Him in spirit
and in truth. Dapat naka-access ka dito. Saan na mo, offer your body as a living sacrifice. Kailangan i-offer ni mo yung mata para makasulod yun ka sa presensya sa Ginoo. Break dapat ka nga veil nga nagaharang sa presence sa holy place o sa holies of holies. Pasabot nga before ka kung mukanta man sa Ginoo, dapat ang imong ba na offer na nimo sa Ginoo. Saan sige kag kanta din niya, sige kag pamalikas. Sige kag pamakak. Oh. So dili na acceptable kana nga imong ginahimo. So that's why din you conform also your thought. You must conform ang imuhang thought dito sa word sa Ginoo, dili sa kalibutan. Kana nga worship ang ginapangita sa Ginoo. Amen? So if you want to review, natay YouTube, natay Facebook, naapod tay Spotify. Oh, so kumpleto na. Igo na lang ka mo review. I'm just discussing ganing mga nagian nato. The New Covenant, of course, verse 6, God will give revelation to those who become like babes. Igsoon, once nga nisulod ka din or once nga nibasa ka, once naminaw ka din then ipairal ni mo imong cleverness, ang imong kanang pagka-bright, knowledge lang ang imong ma-take note din Kuha ninyo, mahimo lang mystery tanan nimong na-receive din Dili siya mahimong revelation. Unsa man na? Mahimong part sa imong lawas ba, imong nadunggan. Mahimong parte sa imong kinabuhi ay imong nadunggan. Oh, for example, mustorya ta diri og kanang forgiveness. Oh, which is mao po na nga to ang mga i-share. Dili na ma-apply nimo kung intellect ang imong ipairal. You must be like a babe, no? Kailangan mo humble down jud ka sama ng mga bata ba. No, nga wala jud sila high regard sa ilang kinabuhi. You must be a babe. You must be like a babes. Amen? Mga bata. No, nga wala jud sila ga tanaw taas ang ilang kaugalingon but always ka depends sa Ginoo. So 7, in the New Covenant, God is into quality not quantity. Or His particular sa tong inner life, not external life. And I shared before, no, ang quality dapat sa imong prayer, ang quality sa imong giving, no, dili ka nang manghatag ka, ipahambog pa nimo, ipost pa nimo sa social media. Those are dead works. Even prayer, no, do not be like pagans or do not be like kanang mga Pharisees, mga hypocrites, no, nga they love na ma-acknowledge sila the street, magampo, dili tayo na. No, dapat kanang you can pray. Kapila ta mag-pray 24 hours a day. Dapat connected ka every day sa Ginoo. Amen. Dili lang ka sa imong kwarto prayerful man ko pastor. 2 hours gani ko ga pray every day. Wala na ka nagsubay sa Bible. Ngano man gingon sa Bible, pray in secret. Nganong imong gi-announce naman ng 2 hours ka. Oh. Tagang kay guban nga i-post jud no nga ingonani ko ka prayerful. You don't know the scripture. Mao na nga wala kay revelation, gabasa ra ka. So importante jud kayo nga you humble down before the Lord. Amen? No? So last week nag-share ta about the blood and the blood of Christ and justification. Of course, ang blood ni Jesus Christ, no, naghatag siya og forgiveness sa atong mga sins, but dili lang kana, no. Ang blood ni Jesus Christ is of course mo purify sa atong conscience, tama? Para ang atong pag-serve sa Ginoo is acceptable. Mo man na yang gingon sa Hebrews 9:14 nga God, ako na nabasa wala ni sa slide. How much more will the blood of Christ through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God cleanse your conscience from dead works so that we can serve the living God. So, no one can serve our living God kung dili pure. No one can serve nga ang ato ang Ginoo nga acceptable kung dili pure imong conscience. Nakay unforgiveness, nakaginahimo nga dili mayo, useless lang tanan ninyong pag-serve social media, diri sa social, sa media. Useless lang ang pag-serve nimo sa worship, sa dance ministry, even sa ushering, kung kita dili pure atong conscience. That's why before pa man ka mohawa, before man ka motindog diri, i-check nimo imong conscience kung clear ba na o dili. Amen?
Ano man, ang blood ni Jesus Christ, mo cleanse siya kung expose po nimo as you walk in the light. Niya naman siya sa Bible. Sa ato ba di ay tuloy-tuloy ang cleansing sa Ginoo. Kung dili po nimo i-expose ang imuhang wrong nga conscience, ang dili maayo nimo ginahimo, dili po kutubra diha ka. Na forgive lang imo ang sin, pero ang conscience nimo kailangan siya ma-purify if you walk in the light. Amen. Maintain na nato permanente para dili yud ta dili ma-disqualify ang ato ang service sa Ginoo. So of course, ang blood ni Jesus Christ nag-justify sa sabot nga when you receive Christ, gikan sa imong pagkabata, just as if you have never sinned. Nagdesisyon ang Ginoo nga kalimtanan niya ang imuhang sala. At the same time, mura nakagwalay sala. Dili kalimtunon ang Ginoo, ako nang i-correct kay usay, naisakit ang Ginoo kalimtunon dili na mao. Nagdesisyon ang Ginoo nga iyang kalimtanan nguna na kani kapalangga. Amen. Tama mo diya? And today magpadayon ta, I ask the Lord kung iundang na ba ni ang new covenant nga word dili pa. So sige Lord. Mao man gyud ni may mong direction pa. So sige. So today ato aning istoryahan ni sa new covenant, spiritual enemies, not earthly enemies. So karon kung naa pa kay kaaway nga tao dinhi, even sa imong asawa, dili nimo mapasaylo, pasabot, you are still living in the old covenant. There is a new covenant, wala kay physical nga kaaway. Kay sa sa old covenant, grabe ang mga kaaway nila, ang mga Israelites, kaaway nilang mga Moabites, Hittites, Canaanites, kining mga kaaway nila, apil ang mga bata, patyon. Kuyawa, So, kung tanawon ninyo, Psalms 137 verse 9, niya na siya dira, happy is the one who takes your babies and smashes them against the rock. Can you imagine? Tagan kayo mga tanaho. Why is it such a loving God, i-allow niya nga i-kill ang mga little children? He is a loving God. Tapos i-allow nimo iparok ang ulo sa mga bata sa mo man ang giingon sa Bible. Iparok. Sa Bisaya pa na, iparok ang ulo sa mga sa bato. Ngano man, ingunana ang Ginoo. Tan-awon ninyo, nganong i-allow na niya sa mga Israelites nga pati ang mga bata mapil kay murag gamay nga halas ba, dako ra gyapon nga halas. Nakuha ninyo? Kini magod mga Canaanites, mag-worship sila sa ilang Ginoo nga mga idols, tapos ihalad nila apil ang mga bata. Tapos kana nga bata nga wala na apil gihalad, makita niya ngayon niya ang practice siyang papa, mudako na muihaw po nag mga bata. Mao na nga ipa-wipe out sa Ginoo sa mga Israelites kining wickedness aning mga Canaanites ug uban pa nga kalaban. Muna na siya mo na nga dili na nimo masabtan kuyawa ang Ginoo gialaw niya matay ning mga bata. Same gihapon na siya akong giingon sa inyo mudako na siya tunguna ana ang kaaway before sa old covenant tao pati bata apil. But there is a new covenant, zero enemy ka, wa kay kaaway dapat nga tao. Kuyawa ni mo Lord mao na nga nag-isip ko ani ba kuyawa jud ani nga nga topic kay di ba ni mo iwasan nga na kay kaaway. So diri gingon niya diri sa Ephesians 6 verse 12, for we are not fighting against flesh and blood. So kinsa maning flesh and blood? Tao. Tama? But against evil rulers and authorities of unseen world, against many powers in the dark world, and against evil spirits in the heavenly places. So tanawa day mong tapad. Dili na nimo kaaway. Amen? Ang imong bana,
imong asawa, imong barkada, kauban sa church, dili nimo na kaaway. Amen ba? Mamayang gingon dia, we do not fight. So kung nakakaroon sa new covenant, wala kay kaaway nga physical nga tao. Amen? If you want to have authority over Satan, dapat never fight with human being. Kung gusto nimo wala na authority ang yawa sa imong kinabuhi, ayaw jud pakig-away og tao. Apil imong asawa. Naba mo diha? And diyan na siya diha, akong gikuan diri, we can disagree. Pwede maglalis mo. Oh? We can disagree kay naman po'y laing point ang isa. Oh. But never have a fight. Oh. Kaya ang uban, like for example, diya sa City Hall, maglalis sila sa bersikulo, ang uban magsinumbagay ng uban. Ay, fight. Kung respeto ang iyang pananaw, respetuhan po niyo yung pananaw, okay. O, mauman niyang kuan, dili mo bang kasinabot, then, magpasaylo ka. Naba mo diha? You can disagree but never have a fight with wife, husband, and any human being. You can have discussion, you can disagree, but it never become a fight. So, dili po ta makig-away sa mga denominasyon. Sa laing simbahan, dili ka pwede makig-away diha. Maski unsa pa na ilahang isulti sa imo, mas mo disagree pa sila sa atua, do not fight with them. Amen? Ayaw mo kig-away sa Facebook. Ayaw mo kig-away sa maski unsa diyang simbahan. Kung tanawon ninyo, sa Old Testament, wala joy giingon nga love your enemies. Wala. Walay command sa Old Covenant nga love your enemies. Sa New Covenant lang, niya na siya, love your enemies. Yan kino diya, Matthew 5:44. I say to you, love your enemies and pray to those who persecute you. That's why kung naglagot ka ng kaaway nimo, say mo nimo, pampo, yampo nimo. Yampo nimo kaaway nimo. Amen. I-forgive nimo and i-pray nimo. So there is a new covenant na ana kini nga command nga love your enemies nga naman I don't have earthly enemies na. Amen ba? Mao na ang dapat ibutang nimo sa imong kasing-kasing mintras buhi pa ka magdesisyon jud ka nga dili ka makig-away. Kana lang jud. Naba mo diha? Grabe kayo no. Pastor, imposible man kayo na. Mailan nimo nga nakay kaaway? Pangutan ako unsa? Matulog na gani ka, nagyapon kay kalagot. Mo nay timailhan nga nakay kaaway. Pag mata nimo sa buntag, naglagot gyapon ka, pasabot ana nakay kaaway. Oy, sorry Lord ang media. Sige, tama jud na, sorry ka. Pero i-forgive nimo ti imong kaaway, Pastor Biboy. Kisa man na imong kaaway. Okay? So, when you have a fight and you did not repent and come to bed without forgiving, you are in the old covenant. Amen? O ganito yung ka, na may disagreement ninyo. Pero dili pwede nga mangluod gyapon ka. Pasabot anak, kaaway na nimo siya. Naman po yung mga panagbangi ninyo, mag-asawa. Pero pag desisyon dapat ka, nga before ka matulog, maayo na imong kasing-kasing. Amen? Mao gani gingon sa Bible, do not let the sun goes down, nga wala pa na tayo, wala pa ka nahil, wala pa ka naka-forgive. Sabot nga naay expiration ng imong panluod. Oh. Hantot ra di na sa hapon. Ang uban mabuntagan. Oh. Overnight pa jud kaya pa overnight nimong yawa diha sa imuha. Inya kung maurom ka diha. Tungod lang imo ang load-luod. Oh. Mao na nga dili dapat okay lang na disagreement, tama, but never have a fight. Pasabot nga ayaw jud pangluod. Dapat na yung forgiveness sa imong kasing-kasing. Amen? Ano no?
Nganong ginapabalik ni sa Holy Spirit sa ato kay permanente ni wala pa ta kapasaraan ni. Anong ipabalik man ni nga kuan nato nga pwede ra ko dun talaing topic na sad pero nganong kini man jud. Pasahon nato. Kay ngano man magpait jud ka kung dili jud ka magpasaylo. Matthew 18:23. Therefore, the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with servants who had borrowed money from him. In the process, one of his debtor was brought in who owed him millions of dollars. Kuyawan, you know? So, nakautang sa isa ka servant. No? Tapos, nakautang nga servant sa iyang master. $1 million, ha? Dollars, kuyawa, no? He couldn't pay. So his master ordered that he be sold. Baligya na lang na, kaya di man nakabayad. Imagine mo, himuon kang slave. Sato ba? Along with his wife, his children, and everything he owned to pay the debt. So, tanaw ni mo, naayun siya punishment, no? Kaya wala siya kabayad siyang utang. Apil iyang asawa, apil iyang anak, apil tanan, ang iyang gion. Baligya. Para makabayad siya. Pero, ang sinitabo din ni sa nakautang, but the man fell down before his master and begged him, please be patient with me and I will pay it all. Niya na, nangayog pasaylo ang servant. Then his master was filled with pity for him and he released him and forgave his debt. Imagine mo ang master, $1 million ang utang niya, gipasaylo. Pasaylo, unti ka. Naluoy ko, nga naman, nangayaw makagpasaylo. Tama? Karon, paggawas niya, when a man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000. Paggawas daw niya dito sa iyang master, napasaylo siya sa iyang milyon nga utang, paggawas niya, niadto siya sa fellow servant niya, nga nakautang siya, og 1,000 lang, kagamay sa iyang utang, tama? Gisingil. He grabbed him by the throat, imagine mo, giluok. Ano, kuyawa maningil ani, no? He grabbed him by the throat and demanded instant payment. Payat ikaw. Di ka payat, ha? Lagi-lagi mo, ano po siguro? His fellow servant fell down o nanghangyo. Ang iyang fellow servant, nga na utang 1,000 na siguro na down before him and begged for a little more time. Hangyo siya nga, tagil lang ko kuan, nga mabayaran na ako ang kuan, wala pa ko'y panagatron. Na siguro siya na, hangyo apog ko, pasaylo ako. Be patient with me, I will pay it. He pleaded. Verse 29. Verse 30. But his creditor, kining nakapautang, nga gipasaylo sa iyang milyon nga utang, wouldn't wait, di ka paabot, no? He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. Imagine nimo, grabe ka mang tas, no? Gipasaylo ka og milyon, 1,000 ray utang sa imo, gipapriso pa nimong nakautang og 1,000. Pagkaway batasan, no? Verse 31. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. The king called in the man, and he had forgiven and said, you evil servant, I forgive you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you? Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. Then, kung tanawon ninyo, igsoon, ako lang ni-compare sa inyo, ha. Kita, dako kay tagsala sa Ginoo. Nangayo kag pasaylo sa Ginoo. Ipasaylo ta. Ang karon na kay asawa, ubana. Gamay ra jud kayo ang iyahang nahimo nga sala sa imuha. Dili ka magpasaylo. Unsay himuon sa imuha sa amahan sa langit. Sayang gingo diya. The angry king sent the man to prison to be tortured until he paid his entire debt. So maglisod jud ka kung ikaw di ka magpasaylo. Matorture ka ba?
i-allow ang yawa nga mo-torture sa imuhang finances, sa imuhang body, magtingala ka. No, mo abot ang sala, ang sakit, ang imuhang kuan nga naman, na kay unforgiveness sa imong kasing-kasing. Di pa saylo ta kag dako. O nya gamay lang ang nahimo ng imuhang brethren, ang imuhang papa, mama, dili ka kapasaylo. So, unsay mo sa king? Torture. Then, yang gingon diha, that's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Kanang tinud-anay jud nga kinasing-kasing nga pagpasaylo. Amen? Bantayan na ninyo permanente. Adlaw-adlaw na aji bikil. Diya adlaw jud na magbikil ang mag-asawa. Mama, papa, anak. Maintain jud ninimo, pasaylo jud ka permanente. Amen? Naba mo diha? Igsoon, pastor, imposible mo jud kaayo ni kay badlungon mo jud kaining bataa. Kung ba na badlungon, balik-balik na nako siya sultian. Kapila na nako gibadlong pastor ba? Mao gani nga importante gisoon. John 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce fruit. Apart from me, you can do nothing. Gisoon, ang key ay para mag-flow lang ang healing sa Ginoo sa imuha, kailangan liguno nimo imong connection sa Ginoo. Dili ka dapat mubulag sa fellowship, sa body ba, sa vine. Ang vine man God is si Kristo. Tama? Ikaw nga sanga, di ba kung masamad ang sanga, naana siya'y sap, kanang iyang dagta ba? Dagta. Sa Tagalog, kanang, siya tawag ka na? Ha? Naiduga, magtingala ka kung masamaran ni mong isa ka mangga, mugawas ang puti. Iyang ihilang samad. Pero kung ang sanga, nabulag na siya, wala sa Ginoo, ang isa ka sanga, tingala ka, malaya na siya, mawither, isugnod rin ka. Ang key, imposible jud kayo nga makapasaylo ka kung wala jud ka na-connect sa vine. Pwede naman ka magpasaylo, false kwan lang ba, false compassion na, false peace lang nimo, pwede na. Pero igsoon, once nga connected ka sa vine, automatic na, magtingala ka, naglagot ka ng dawana, pero na ang duga sa Ginoo ba, ang grasya sa Ginoo, nga muhil sa imuha. Yung imposible pa saylo ni mong bana, imposible pa saylo ni mong anak, pero magtingala ka, na ang healing, na ang grasya sa Ginoo, nga naman, na-connect ka sa vine. Amen? And wala dyan sanga, nga namo nga siya rausa. Kailangan ka makonect sa body. Mutabang man ang imong leader, mo lead sa imuha. Mutabang man ang mga kuan, no? Matabang man ang imong mga kauban, gamiton ang imong kauban diya, palaguton ka. Tapos later on, dali na lang ka makapasaylo sa uban. Nganuan, nakasurvive naman kasi mga kauban. Mo na ang body ni Christ, parehas ra ning mga tao diya na broken. Dili man pare-parehas na munga, kay ang sanga manggo, dili man na mamunga dayon. Kung dili pa maayo ang connection sa isa ka sanga, dili na mamunga dayon. Mas mauna katong nagmature nga mga sanga. Sabta ninyo? Magtingal, pero dapat connected ka sa body. Connected ka sa body sa Ginoo. Dili ka pwede nga may usara. Naba mo diha? The branch of a tree cannot produce by itself. It will depend on the vine. That's why kailangan nato igsoon in the new covenant, posible jud kaayo kung walay tabang sa Holy Spirit. Naa dapat grasya sa Holy Spirit. Sa Old Covenant, wala ay tabang sa Holy Spirit dito. Sila ra. Pero magtingala ka, balik-balik ilang sala. But right now, you are one with Christ. You are one with the body of Christ. Tingala ka, unsang naa sa head, mag-flow ra na. Amen? Unsa ang punuan sa mangga po ibunga. Unsang naa kang Kristo, mao po imuang ihatag. Automatic, dili na ka kanang magpasaylo lang ka kung na rin simbahan. Wala dagagayo kuan, kasimba. Ang problema, wala lagi nag-flow ang forgiveness sa Ginoo sa iya. Wala jud siya natarong og connection sa Ginoo. Amen? Kaila lang ka sa Ginoo. So, we need to maintain that connection to produce that fruit without effort.
Kailangan jud nimo mo stay kana nga body sa Ginoo. Mao ni ang gusto sa Ginoo. This is the life of rest na gusto sa Ginoo sa ato. Kanang di na ka mag-struggle magpasaylo. Tama mo diha? So, ani, tanawon ninyo, ang forgiveness baya og fellowship lahi. Oh. Saan na, pastor? Motong yung ko sa inyo, kailangan mo fellowship sa body. Pwede ka mag-forgive every now and then. Forgive. Ano, maka-forgive ka. Pero lahi baya ang fellowship. Kailangan yung ka mahimong one with Christ. Mahimo kang one with your brethren. Dire, tanawan na to. I say, yan na siya dire sa verse 44. But I say, love your enemies. Yan na siya diha. Pray to those who persecute you. I-love down nimo imong kaaway o ampuan nimo. Tama? No, bago lang no na ako'y mga siguro mga 2011 no nga gi squat sa doktor ang akong yuta. Doktora. So ako siya gipasaylo. Then ako'y nakatransact lately lang. No, among gi-transact iyang property. Doktor pod. Ano ko siya? Uy, familiar lagi ko sa imong apelyido niya. Murag ka itsura pod mo sa akong kaila before. Ay, suon mi ato. Ana siya sa kuha ba? Kabalo ka, tell you honestly no, anak ko, nabay di maayo nga gihimo mo igsuon sa kuha. Anak ko siya gihang gi-squat ang property. Tapos, imo ada ito, pastor. Iyatong gibaligya ba sa mga taga US ana siya. Okay. Pero ako siyang gipasaylo. Wala na ko'y offense mo igsoon. Anak ko siya. Okay. So wala na. Padayin na mong transaksyon na to. Pag human sa mong transaksyon, nabayaran na, wala siya ni tuman sa amuang sabot. Ako, naglagot na ko itong una sa iyong igsoon. Utro po di ay niyang igsoon na sad. Kabalukon sa akong gino. Ako siyang gi-bless. Ako siyang gi-forgive. Kwarta na. Ako siya gi-bless. So, pero, dinhi sa kwan, verse 3, nga naman, i-forgive nimo imong enemy. Yang gingon sa Bible, i-forgive nimo. Pero not necessary nga mo fellowship kasi imong enemy. Pwede ka mo forgive sa ila. Forgive na ako tong mga kauban ako tong una dito sa Pikas, nga magbato og mga negative, ako lang sila forgive. Pero not necessary nga mo fellowship ka sa ila, mawan ka sa ila. Nga naman, si Jesus Christ, paglansang niya sa cross, niya na siya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Wala siya nakipag-fellowship sa mga parisiyo. Pwede ka mag-forgive, pero not necessarily mo fellowship sa ila. Tama? So, sa may gingon dire, unsaon dai nato ni ato ang mga brethren, kung part ka sa body, mao ning gwapo kung part ka sa body ni Christ. Siya ang diya. Luke 17 verse 3. Be on guard if your brother sin. Sa ato ba mga kauban nato sa church? Tama? You're one with the church. Rebuke him. Nga na siya diya. Sus natin, rebuking. And if he repents, ay ka mo forgive. Kuyawa, no? Lahi yun nga level kung mabilong ka sa fellowship. Nga naman, na correction. Tapos kung dili, girebuke na nimo. Dili gyapon mag-repent, i-correct gyapon hantod sa maghinulsol o matulid yang batasan. Mo na nga, gwapo kung naajud ka. Gi-restore ka ni Lord, gibayran ka sa dugo ni Kristo, mabilong yun ka sa fellowship. Okay naman, enemy ka, pasayloon ti ka. Pero walay mo tabang sa imo nga matulibid imong batasan, mabliwat ka sa Ginoo. Mao din ni naay discipleship. Kung dili mao na imong batasan, tawagon ka, correct ka. Ano man, mo may giingon, brethren. Kung nakasala, pasabot nga musipyat jud ang matag usa sa inyo ha. Pero naay correction, you need to correct it, you need to rebuke it. Para ma-realize niya iyang mali, mangayog pa sa ilo sa Ginoo. Sorry siya. Dili na ako usabon. Kapila na ni mga brothers nato din ni. Sultihan ni mo ron. Wa pa gani ka uli. Nibalik na sad. Lagi pastor. Kanon siya. Lagi, sorry kaayo. Sorry jud kaayo. Di na jud. Mali jud akong nahimo. Tama jud. Sige mag-pray ta. Kaya pasaylo sa Ginoo. Pray ta na. Bago lang. Gawas pa lang gani. Daw mana. Balik na sad.
Oh, kapila man jud di ay nato pasayloon. Sige daw. Oh, Luke 17 verse 4. If he sin against you, brethren niya, mga brethren na to, 7 times a day. Sa ato pa, a day lang ha. Kapito daw sa isa ka. Sa ato para, every 2 hours na lang nato ni estimate nato. Every 2 hours, kanang part sa body, nakasala sa imo ha. Every 2 hours po ka magpasaylo. Mamayang gingon. Oh. If he sin against you 7 times a day, and he returns to you 7 times saying, I repent, pasayloon nimo. Manang kagwapo if you belong to the fellowship body. Sipyat ka, nagpasaylo, correct na sad ka, pasayloon gyapon, balik-balik. O, tanawin mong tapad, kapila naman ka na balik-balik. No? Pasaylo gyapon. Walay condemnation sa body. Amen? Dili ka mo ingon nga, gikapoy na ko nimo, balik-balik ni mong sala. Mao na nga dili po na pwede nimo himuon kung walay grasya sa Ginoo, wala ka na connect sa Ginoo, walay sap. Mapulan jud ka panglayas ito raw nimo, di yun na pwede. Wala ang bana, ang asawa tingala mo layas na, ngano man wala siya sa fellowship. Tama mo diya? Imagine nimo, kapito daw sa isa ka adlaw, sa ato pa every 2 hours. Pila di ka oras sa adlaw lang? 12 hours, di ba? O kung kapito sa 12 hours, yung mga every 1 hour and 60 minutes, 30 minutes siguro. Ana na lang. Balik-balik siya sa imo ha. Parehas na gyapon sala. Mag-forgive. Ano man? May instruction sa Ginoo. Correct, rebuke, then forgive. Amen? Pero niya na ang Ginoo, Matthew 18 verse 21. Then Peter said to him, how often should I forgive someone who sin against me? 7 times? Not 7 times. Niya na siya ang Ginoo. Jesus replied, 70 times 7. Sa ato pa, limitless ang forgiveness nato. Amen? Naba mo diya? Mo na kamo nga naa sa fellowship, i-correct jud mo. Tingala mo, nga naman na i-correction. Magiging sa Bible. Kailangan man jud ka ma-align kay namag kay batasan tong una nga wala pa ka sa Ginoo, maura gyapon imong batasan. Mo na tuliron ka na i-align ka sa pagbuot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Importante maginulsol pud ka pod. Decision pud ka nga dili nimo kwan. Mo na advantage kayo if you are in the fellowship. Amen. I correct and discipline everyone I love. Pasalamat ka kay napay mag-correct sa imo. The moment nga wala nay mag-correct sa imo, wala na kay hope. Pwede kay tugyan sa yawa. Tama jud. Oh, mo mayang gingon diya. Mao na nga ikaw, John 15:6, anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. Part ka sa body, dili jud ka gusto magpa-correct, dili jud ka gusto mo tubo, dili jud ka mo connect, ikaw jud mo detach, putlon ka, malabay jud ka. And kami baya pod na pod may authority to let you go. Kami mga elders ninyo. Mamaya gingon, si Paul gani niya siya sa 1 Corinthians 5:5, I have decided to deliver such a one to Satan for the destruction of his flesh. Mo na nga ikaw dugay na kay ka, pila na kay ka pa sa iluon, balik yapon nimong batasan, pwede ka na mo itugyan si Yawa, pero pa na ako nahimo na. Tugyan ito ayaw sa daw. So, di man po ta kay tugyan pod, no kay willing pa man pod ka magbago pod. No. Mo yang gingon dio, I have decided to deliver such one to Satan. For the kabalo na mo sa trabaho sa Yawa, i-distract niya ang imong lawas. So that maluwas ang imong spirito. Amen? In the day the Lord Jesus. Amen? Unsaon na nimo, no? Kaganiha sa Old Covenant, ikalipay daw sa Ginoo katong mga bata nga anak sa mga kalaban sa Israelites nga maparok ang ilang mga ulo sa bato. Karon sa New Covenant, unsa man dapat ang iparok nimo? Patyo nimo ba? Kanang mga baby nimo nga kalagot. 'Di ba yang giudia? Basahon nato sa kwan sa tawag ni sa English.
Psalms 137 verse 9. Yan na siya diya. Happy is the one who takes your babies and smashes them against the rock. Kung sa maning mga babies nimo, kanang magsugod pa lang gani kag pangluod, iparok na na. Kanang mga baby ba? Baby. Kanang magsugod na kag imo-imo. Wala na lagi na siya nagad sa kuha. Nanao. Kanang yawa nga gamay diha, iparok na na iyang ulo. Ikaw yawa ako, ha? Lagi ka ani. Wala ka. Mabantayan na gani nani mo. Manay mo unang-unay parok. Ayaw na napatubo nga mudako. Tama mo diha? Mga hatred, anger. Oh. Ako, no? Kana jud akong ginabantayan permanente kanang magsugod na ganig. Murag mamulan ako gamay, muulbo na gamay. Ay, parok na nako na dayon. Jesus name, Lord. Ako siyang gi-bless, ako siyang gi-forgive. Wala na'y katungod. Nga musaka pa na siya sa imo. Magtingala ka, kumudako na na, maapil na imo ang kamot. Growl na ka diya, mamunal na ka diya, maski unsa na lang ano man, nidako na mangyawa diya sa imo. Abay nakagbato. May lang no. Namin meeting one time, mo action na yung bulutan na pagkaklase ka na. Gipatay dayon niya ang yawa. Nga na. Pasar! Imagine mo, mga part na diri sa team, naglali sila ba? Naglali sila sa kutubangan. Kung ano naman pulot na magbato, kay yung aksyon na nagpulot. Pero, napansin niya, nga dili tumao, praise God, giparok dayon niya. Ano wala? Gakos dayon. Thank you, Lord. Ana, dapat, kapansin na ka nga murag mo, init na imong ulo, iparok dayon. Ayaw nang imong asawa. Ayaw nang imong bana. Kanang giyawa ka kasamok-samok sa imo, Naba mo diha? Kabalo ka nga motubo na nang yawa, inigstorya nimo, magsugod na kag pamalikas ba abrak. Ay, arkanchi. Ako tangang gi-bless, ikaw akong asawa, gwapa jud kay ka, buutan jud kay ka nga asawa. Ano kay bless nimo? Wala, mugamay na nang yawa. Tama? Dili nga mag-lip the group na ka. Dili na ka nang dako nang yawa na. Pag-lip the group na diya. Lip the group na usod ka. Giyaw-yaw na ka na tubo nang yawa. So kailangan kana pa lang gagmay sa inyo covenant, iparok na siya. Amen? You put to death na siya. You put to death the sinful earthly things lurking within you. Colossians 3:5. Tama? To those who belong to Christ Jesus, ginail na daw nimo. Gilansang na nimo, patay na sila tanan. Amen? Karang kalit lang kagkasuko, grabing pagdumot nimo. Sugod na ganing dumot-dumot. Halalain lagi gisulti sa ko. Tayra na siya, ha? Wala na, sugod na. Sugod na, tapos sunod na. Let the group sa ko. So wala na, dako na. Kabalo mo? Wala mo ilain ipaglaban ang inyo haradyo pagtuo. Fight the good fight of your faith. Mao na inyo ang ipaglaban ang inyong pagtuo. Dili tao inyong kalaban. Kabalo ka mo simang nakaana ipaglaban yun na nimo. Amen ba? And lastly, kining sa New Covenant, ang focus yun ni Lord is ang body, ang iyang church, not individual nga holiness. Sa Old Covenant, individual ang kinabuhi nila towards God. Ano man, kung tanawon ninyo si Moses, grabe siya mag-istorya sa Ginoo. Kuan jud mga loner, no? Si Elijah 7,000 ka nag-worship kay Baal, wa siya pakialam, basta focus ra jud siya sa Ginoo. Then si John the Baptist, asa siya nagstay? Wilderness. Tama? Kining mga old covenant nga mga prophets, they are great during their time. But they are alone. Loner sila with God. Tama? But there is a new covenant. Dili na ta mag-inusara. Part na ka dapat sa body. That's why kung nakakadinig ka ron, ganahan ra ka mag-inusara, you are still in the old covenant. Saka prophet ka sa old covenant. Gusto ron nimo mag-inusara? Amen? Naba mo diha? So even in the Last Supper, makita nimo,
Sa maniyang gingon, mawa na Jesus Christ, kinsa man atong ipuli. Naka-focus ang mga tao sa sarili. Self-centered. O ikaw dapat ipuli. Self. Puro self-centered ang naa sa old covenant. So if you are here, self-centered gyapon ka, sarili ra nimo imong ginaisip, you're still in the old covenant. Kanang, ikaw lang ba? Sarili ra nimo ginaisip. Igsoon, kanina bless jud ko ani. Ngano man. Mao din grabe, aside sa blood ni Jesus Christ sa cross, abi na ko, syempre, forgiveness atong sin, ato ang mga anger, lust, mga ana, napaday mas lalom-lalom ani. Romans 6:6. Yan diya, knowing this, that our old self was crucified with Him. Unsa di ay ning old self nato nga na-crucify with Him? Kaya abi nato ang old self nato, lagot, lust, kanang hatred, mayunana, kanang sa uwag, mayunana, kanang imuhang addiction, abi natog maura na. Apil di ay ka-crucified ang imuhang pagka-self-centered. Kanab ganing gusto ra nimo ikaw ra usa permi. Dili ka gusto mo fellowship. Kana day apil ang na-crucify sa Ginoo. Dapat i-put to death di ay nato kung nagtuo ka sa Ginoo. Kani ang gi-put to death ni Jesus Christ ang atong pagka-self-centered. Ngano man kay gusto niya mabilong ka sa body. Dili la ka mag-inusara. Dili jud pwede nga mayong ka nga okay ra man ko pastor na bless man ko sa kwan daghan man ko makita sa YouTube. No, you need to be one part sa one body. So, unsa man jud ang kwan no? Unsa jud ang reason ngano man jud nga dili ka mabilong sa fellowship? Mao na pangutana. Gingon din verse 14 sa Ephesians 2 verse 14. Okay? Ano siya diya? Basahon ninyo nigtarong nga. Ano siya diya? For He Himself is our peace, who made both groups into one, and broke down the barrier of the dividing wall. Pagkatawo di ay nato, naanay enmity, pasabot nga murag, naadyo di ay kanang dividing wall sa imuha, nga dili ta maka fellowship sa uban. Mo na sa Old Testament, dili yun sila maka-fellowship with the Gentiles, unsa, nga naman, kay naandi ay dividing wall. Gikan sa imong pagkaanak, naadyo kay dividing wall. Magtingala mo, pag minyo ni mo, mag-clash mo permanente sa imong asawa. Kung wala pa mo sa Ginoo, magtingala mo, mo na nagagalit. Di ba na ako pasabot? Mo na ka. Naadyo di ay ning enmity. Pasahon na to. Bye niya na siya niya. Verse 15. Paminawan niya. Giabolish in His flesh the enmity. Kanang panagbikil. Enmity is kanang panagbikil, kanang pangluod. Oh. Kanang kuan ka ba? Kanang panagdumot. To. Murag kaning naana jud di ay sa ato ang kinaiya. Ang panagbikil. Kanang dividing wall. Si Jesus Christ, gi-appeal din na niya break ka na nga dividing wall. Maniyang gingon diya, for He, there is a verse 15. Naba mo diya? Okay, pasahan na to. By abolishing in His flesh the enmity. Gi-abolish na sa Ginoo ang panagbikil o panagdumtanay. Tama? Which is in the law of commandments contained in the ordinance, so that, niya siya diya, in Himself, He might make two into one new man, thus establishing peace. Muna, maski unsaon ni mo patik-atik sa imo ang asawa, maski unsaon ni mo nagregalo diya, hatagan pa na ni mong maski unsa diya, kung wala jud nimo nadawat si Kristo sa imo ang kinabuhi, naajud ng panagbikil. Kaaway jud mo ana permanente. Magtingala ka, naalagi ko ani nga batasan nga, kana ganing dili ka ganan mo fellowship. Nga naman, posible nga wala pa na break ka na nga wall sa imuha. Nga di makaganan mag-fellowship. Ganyan kaya mo diya,
Pasahon ninyo. Verse 16. And might, yung sa nakikita mo niya sa verse 15, gi-abolish na niya ang enmity. Tama? Gi-break na ni Jesus Christ kana nga panagbikil sa imuang flesh. Then, yan na siya, and might reconcile them both in one body to God through the cross by its having put to death the enmity. Gipatay na sa Ginoo kana nga naa sa imong kinaiya. Nga mura kag dili ka ganahan mo fellowship. Dili ka ganahan at peace ba? Sa imong bana, sa imong asawa, maski sa uban, kiprik na sa Ginoo. Unya, ikaw ang imong trabaho karon, expose na nimo sa Ginoo. Lord, nalagi ko ani, dili ko ganan mo fellowship. Kay nga naman gibayran ka para mahimo kang one sa body ni Kristo. Unya, unsa mo imong batasan karon? Gusto na private lang, pastor. Ako lang private life na ako ni. Private. Mao gani na nga gibayran ka kay gibayran ng imuang pagkakuan ba kanang imuang murag naa kay murag makasarili ba? Self-centered nimo ba? Dili ka, gibayran ka sa Ginoo para you are one with the body. Tama mo diya? O anong question karon? Anong, ayaw ko linyo ko na, hilabta, ako rayod niya, ako isa. O. Sa ato pa, napaka sa Old Covenant, wa jud na nimo tinuod na dawat ang dugo ni Kristo sa imong kinabuhi. Kaya ang tinuod, nga naana ka sa New Covenant, kanahan ka sa body. Kanahan ka makig-fellowship sa mga tao nga naapoy gigotro. Kaya nga no man, body man, dili man individual. Dito sa Old Covenant, individual. Ikaw ra isa, istoryahan sa Ginoo. Karon, part ka sa body. Gamito ng imong kauban. Tingala ka, sir, tingala ka, way batasan ng isa. Gamiton para mo tubo ka na nga batasan sa Ginoo sa imo, magpasensya ka sa mga tao nga dili pa ingon anak ka mature. Tingala ka nimo kauban na sa diri, encourage na sad ka padayon ani nga na i-pray ka na anang body. Mas dali ka mo tubo if you are one with the body of Christ. Amen. Kibayran gani ka no to be one with the body. Dili ka mag-inusara. Amen ba? Napa mo diha? One body dapat. So, dapat ma-break ka na nga wall. Ano no? Kalimut day ko kwan. O sige, ano na lang. Okay. Ang ako ang brother-in-law, na-transplant siya kidney transplant siya 2010. Tama? 2009. Nag-kidney transplant 2009. Okay? Paggawas sa kwan, sa hospital, naitambal 80 to 100,000 per month. Nga naman, kanimang guglawas na to, kung nakay i-introduce nga dili part sa lawas, i-reject sa imong lawas. Tama? For example, magbutang ka og bag-ong kidney sa imong lawas, mo ana imong lawas, dili man tika member sa kong lawas. I-reject ka niya, mo na yung mga rejection, mamatay ang pasyente, nga naman na rejection. Tama? In order nga kana ang kidney i-accept sa imuang lawas na ay tambal. Tama? Same with us. In order nga mahimo kang one with the body sa Ginoo, na itambal unsa? Dugo ni Kristo. Mao ang gilansang dito sa nagpalansang siya sa cross para kita nga nidawat kang Kristo mahimo ng one sa iyang body. Ang bangutan, nganong dili kaganahan sa body? Wala yung kakadawat o tinuod nga dugo ni Kristo sa imong kinabuhi. Naba mo diya? Nganong gina-reject ni mo ang body? Kabalo ba mo, isoon? Both dapat nga people, ma-break ka na nga enmity. Kana nga wall ba sa sulod ni mo? Masigwa ka kabantayan na. Ano no? For example, Pastor Dirk, okay. Pastor Kring, alit dali. Okay. Si Pastor Kring.
diri sa body yun nato, pagkataon ni Pastor Dirk, nana dyan siya wall. Nana siya pa nagbikil ba? Sa yapod, naana na, sa sulod na to, pagpanganak, wala nagihatag sa tuwa, sa yawa. Naana na siya pa nagbikil sa sulod, siyang flesh. Sa yapod, siyang flesh pod. Karon, nidool karon si Kwan, si Pastor Dirk sa Ginoo, Lord, nagtuo ko nga ikaw namatay sa cross para sa akong kapasayloan sa akong sala. Lord, nalagi ko'y kaning nga ani nga batasan nga murag dali lang kay ko musuko, bikil kay ko Lord, ana kanang gamay lang nga sipyat ni Kring Lord, mabikil ko Lord. Ako nang i-surrender sa imo ha. Expose nimo kay imo sa Bible, if you walk in the light as God is in the light, the blood of Jesus will purify you. Limpyuhan na niya kana nga wall, dividing wall. Karon si Dirk lang ang naghimo ato. Si Kring dili niya wala niya acknowledge nga na siya enmity, nga na siya wall, nga namurag naapod siya ani. Maski unsaong himuon ni Dirk sa iya, nagyapoy pa nagbikil nga naman, kailangan both of you ma-break ka na nga wall. Dili ma-form ang fellowship ninyo kay kamo body naman mo sa Ginoo. Dili na siya ma-form kung dili kamong duha ang ma-break ka na nga wall. Sabta ninyo? Mao na ang fellowship dili mag-work kung dili both is ma-break ka na nga wall. Naadiri ang wall ba sa ilaha? Dividing wall. Matingala ka, gamay lang nga sipyat. Sa man ka mo, bikil na sad. Pero kining isa, sige paubos. Tig paubos, kaya na-break na may empty. Kini siya sige, naadyo kay problema. So ikaw po, Lord, dili lagi mao akong kasing-kasing. Surrender nimo sa Ginoo para mag-work ka na. Mag-work ang fellowship ninyo with God. Head man nato si Christ. Amen? Body naman mo kay two or three will gather. Part naman mo sa body. Nya kung ikaw, single ka, imong batasan, kuan kay ka, kanang, dili yung ka gusto, nga ma-break ka na nga wall. Di ka ganahan mo kuan, mo fellowship, ana, tapos, part na ka din sa church. Kaya mo fellowship. Pag minyo ni mo, mag-clash mo sa imo ang husband or sa imong wife. Nga naman, siya, wala pa man na-break yung enmity. Tingala ka, dili mag-work ang relationship sa mag-asawa nga naman, kamong duha, wala pa na-break. Isa lang ang na-break ang iyahang enmity, ang dividing wall. Okay? So, thank you kayo sa inyong duha. Praise God, kaya nga-break na ka na nga wall. Amen? No? So, same with us here. Mantayan na ninyo. Both people dapat ma-break ka ng enmity. Mag-asawa, taas niyo mga kamot. Kanang mukalitra ka nigsingka ang imong bana o asawa, i-admit niyo sa Ginoo. Lord, dili lagi mao akong kasing-kasing, napa ko aning enmity, nalagi kining panagbikil pa. You admit, you need to be honest before the Lord. Ikaw nga asawa, ikaw nga anak. Kabalo mo, dili lang ni sa mag-asawa. Fellowship sa anak. Goon kasi mo mama, papa, di ba? Muna ka. Gusto lagi kag bikil, permanenteng bataa ka. Aligod. Pray ka sa Ginoo, nak. Dili mag-work ang ato ang family kung ingon na. Dili mag-work ang fellowship nato din sa balay. Kung ikaw mismo, dili ka willing. Ikaw nga disciple. Nalagi gyapon ka na murag bikil ka sa church. Ana, murag lagi inya mo iwas ka. Kabalo ba mo? Pasahon nato niya. Romans 7 verse 18. Basa. Romans 7 verse 18. For I know that nothing good dwells in me, in my flesh. Kabalo ba mo igsoon? Ang flesh nato naman diya ang enmity. Nothing good. Pasabot, kung napakay enmity sa imo ang flesh, mabaho jud ka, masimutan ka namo. Nothing good man. Muna nga, dire, maski unsaon niyo gatik-atik, nga namo sa discipleship,
Fellowship. Masimutan jud ka nga naman. Ang tiil nga wala na'y connection sa ulo. Maparalyze. Tama? Kung wala na'y dugo nga naglatay gikan sa lawas, manimaho jud na siya magangrene. Nga naman, nothing good man. Same sa imo ah. May ilan ako din, mag-asawa din mag-away ka ng tapok mi, nag-away. Tingala ka, magawas og una ang bana, ang asawa sa kyanan. Manimaho jud. Bikil na. Nga naman, flesh. Oh. Maski yung sao na ninyo, manimaho jud ka nga naman. Kung fleshly ka, na enmity sa imo ha, nothing good. Tingala ka, oy, nanasad. Oh. Manimaho, kay post ka sa Facebook, magsiga pangyawa na diya sa Facebook, animaho na oh, tanawa. Oh. Tinuod. Manimaho jud ka, nothing good. Ma-expose jud ka, igsoon. Nga naman, part man mo sa body. So, igsoon, wala jud mo ilaing himuon. 2 Corinthians 4:10. Always, niya na siya diha, caring about in the body the dying of Jesus. Tuumang ka, nga gipakamatyan na ka ni Kristo, ikaw, humble down ka permanente. Lord, dili lagi ni mawa kong kasing-kasing. Dili ko ganahan makig-fellowship. Laay enmity, Lord. Di gana ka na yung ganahan mag-fellowship sa body. Unsa na lang kayo mong maging asawa o bana? Di po ka ganahan na, nakay bikil permanente. Ayaw ko ninyo hilabti. Oy, imo man ang desisyon, pero ako lang takaingnan, ma-break dapat ka na nga wall, ka na nga enmity sa imo ha. Para mas paspas sa imo ang growth. Kaya ano man, ang head na to diri ang Ginoo man. Kailangan ka mabilong, magtingala mo, mas paspas mo tubo tong mga tao nga permanente makakitag bikil din sa simbahan. Pastor, lagot na ko ato niya ba? Ano siya? Yung sa may mo, pasaylo ka, i-bless ni mo siya. Istoryahin dito. Istorya sila. Amen? So, magtingala kayo na hinay, ang batasan sa Ginoo, maga-flow na ang sap ba sa Ginoo. Tagan ka grasya sa Ginoo, makapasaylo na hinay. Pero ang key, you expose it. Expose ni mo sa Ginoo. Amen ba? Dying sa atuwa. Galatians 5:24. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh. Diyan siya diya. Lansang siya dapil, Lord. Pakamatyan ko nimo sa cross, wala na dapat ning panangluod, kanang bikil-bikil sa akong kasing-kasing. Lord, nagtuo ko sa imo. Lord, napalagi ni gamay. Expose sa Ginoo. Mo kani if you walk in the light, dapat expose nimo nga naa kay mga dili maayo nga batasan. Dili ka magilum-ilum ra diha, tago ra ka diha. Manimaho jud ka. Tama mo diha? Tingala ka, madamguhan ka. Ano na pay uban? Dili mo apil og fellowship. Tapos pati ako naapil na siyang damgo. Pastor na, nani ko diri nga naman. Nadamguhan ti ka. Suko ba ka sa kuha? Ano mo suko man ko sa imo ah? Nagimingaw ra jud mi sa imo ah. Part ka sa fellowship niya, dili ka mo apil og fellowship. Amen? I-break na nimo ka na nga wall. Kabalo ba mo? Kana jud ang atong bantayan. Kung tinuod jud nga ang Ginoo nay naka-enthrone sa imong kinabuhi. Kung naa pa na kana nga self-centeredness sa imong kinabuhi. Pangutan na ako unsa? Kana dali ra kay ka masakitan. Kapokus pa kasi mo sa rin, Pastor, sakit kayo gihimo niya. Sakitan ko ana niya, Pastor. Oh. Ano masakitan ka? Kaya nga naman, nakafocus ka sa imong sarili. Pero kung ang Ginoo naka-enthrone sa imuha, unsa iyang gihimo, ang batasan sa Ginoo mo gawas. Lord, ako siyang forgive. Kay mo man imo ang nature. Ikaw man, hallowed be your name. Dili, hallowed be my name. Nasakitan ko, nalahi akong reputasyon. Nalain ilang tanaw sa ko. Imuha ang itanaw, dili ang Ginoo. Dapat unta, ang imuang batasan sa Ginoo, ang makita sa imuha. Kung naamay dili, maayo nilang ipakita sa imuha.
Pasaylo ka. Mao may batasan sa Ginoo. Nganuman si Christ ang naka-enthrone sa imuha, dili na imong sarili. Gibuak na sa Ginoo ka ng pagka-self-centered sa cross. Lain man good pastor. Kay di mo na dili ko ganahan dia kay mga judgmental man na sila. Oy. Kanang lain kay kung lain kay sila batasan. Maayo day imong batasan pag sulod nimo simbahan. Parehas raman tanang tubo dinitanan, mangilad man pud batasan tong una, from glory to glory ginabag-o man ta sa Ginoo. Kinsa man kakaron ito, kabalo ba mo? Palakpakan nato si Lord. Kabalo ba mo igsoon? Once you are pointing out sa mga mali sa uban, you ang imuang sarili ang naka-enthrone. Dili si Kristo ang naka-enthrone sa imong kinabuhi. Naba mo diha? Mali man gud sa akong asawa, pastor. Unsa man na yan nahimo nga ibag-o sa imong kinabuhi. Lord, kini akong asawa. Ano ka? Sorry kay Lord no kay dili mao akong action sa iyahang action. Unsa man Lord ang mga gusto pa nimo bag-oon sa kuha. Hatagig time imong asawa. Mao na siya ay sige Lord. Dili nga ikaw yung baba, ikaw ganun kwan, basig kulang nag-makeup imong asawa. Oh, wala nang kakapalit daw kwan po. Magisige ra kag scatter na lang imong kwarta. Oh. Oh. Dili dapat nimo na i-point sa uban. Naba mo diha? Klaro? So you need to hallow ang pangalan sa Ginoo. Hallowed be thy name, not hallowed be my name. Amen? Karon, we need a body, tama? Dapat mabilong ka sa body, not individual holiness. Amen? Igsoon, mantayan na to. Mo na yung benefit na to if you are in the body. Matthew 18 verse 19. Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. Kabalo ba mo igsoon? Once nga nabilong ka sa fellowship, sa body, mas dali tubagon yung pagkampo. If two of you will gather. Same pod na sa imuhang asawa. Kung nabilong kag fellowship, united mo sa imong asawa, mas dali tubagon yung pagkampo. Naba mo diha? Kadua, whatever you bind here on earth will be bound in heaven. And whatever you loose here on earth will be loose in heaven. Naka-spiritual authority once na nabilong ka sa fellowship. Naba mo diha? Mumigingon. If two of you will gather, agree, fellowship, dali, tubagon yung pag-ampo. Ikaduha, na may authority over the demons. Tama? Ikatulo. 1 Corinthians chapter 12, verse 22. On the contrary, it is much truer that the members of the body which seem to be weaker are necessary. And those members of the body which we deem less honorable, and this we bestow more abundant honor, and our less presentable members become much more presentable. So take note, ang point number 3, mo ni advantage nimo kung nabilong ka sa body sa Ginoo. Ngano man, ikaw nang nanginahanglan og tabang, mas damor ka tabangan sa Ginoo nga weaker. Once nabilong ka sa body. Di ba? Imagine nimo, ikaw nga sanga, diha. Katong mga busok nga sanga, busok na to, ang mga gagmay pa nga sanga nga need pa patubuon, mas daghan to nga sap ang mayahang madawat para need pa man niya. Kuha ninyo, same sa imuha. Tingala mo kining mga bago, naning kamot tawon, nga mabago ilang kinabuhi, grasyahan ka sa Ginoo ana, nga naman nabilong man ka sa body. Amen? Mumigingon dia, those members of the body which seem less honorable, ikaw jud ang tabangan sa Ginoo. Mao ni advantage nimo if you belong sa body ni Christ. Amen? Naba mo dia? Then, para unsa man, ikaw nga nanginahanglan og tabang nga mabago imong batasan
para mas maging effective ang body ni Christ, para walay division sa iyang body. Wala na panagbikil sa toong body. Amen? Sa body ni Kristo. 1 Corinthians 12:25. So that there may division. Yan na siya diya. No division in the body, but at that members may have the same care for one another. So dili all the time no nga gabikil lang matagusa ana. Soon ang Ginoo na puno siya grasya kay kailangan og tabang ning isa nahihinay motubo na siya para wala na division sa body ni Christ. Amen. So igsoon nagstorya ta din ni og body ni Kristo. Amen ba? Ang body ni Kristo first nga nakita asa? Manger. Tama? Ang body sa Ginoo nakita siya sa lawas ni Kristo sa manger. Tama? Attractive, dili? Dili. Nga naman, wa man siya gipanganak sa ospital. Wa man siya gipanganak sa hotel. Dito siya sa manger. Kung asa ginabutang mga pagkaon sa mga baka o dangki ba? Kabayo. Pagkamatay ni Kristo, attractive ang body? Dili. Dili. Dili na attractive. Luy kayo ang physical nga body sa Ginoo. Dili siya attractive. Kung tanawon ninyo igsoon, kita nga body, dili ta dapat attractive sa kalibutan. Kita nga body, dili dapat kanang dili ta mo focus sa pagwapo sa building. Kanang, gwapo lagi ng ilang simbahan. Ang focus sa Ginoo, ang sulod nimo. Kay gipakita na ni Kristo nga pag-abot niya dinhi ang iyang lawas dili attractive. Paghawa niya dili attractive iyang lawas. Tama. Nibalik si Kristo sa langit. Amen. Ang physical nga body sa Ginoo nibalik sa langit. Tama ba? Kinsay gibilin niya karon dinhi? Ang iyang spirito gibilin niya karon sa atua. Kinsay ang lawas? Church, body. Body ni Christ. Same nga spirit nga nagpuyo dito sa lawas ni Kristo, mao na karon ang naa sa imo. Tama? So kung tanawon ninyo igsoon, patawon niyo, yan na siya dire. Ang tabernacle, kung asang presensya sa Ginoo tong una, outside, panit sa ram. Tama? Ang tabernacle, puno nag-abog. Siyempre, mag-abog ko desierto. Tama? Dili na maayo ang gawas. Di-picture out na ni. Nga walay attraction sa gawas. Pero tanawang sulod sa tabernacle, naadiha ang mga gold, naadiha ang mga kortina. Nga naman, ana po dapat ang church karon. Dili mata attractive sa gawas, pero ang imong batasan dapat gwapo. Amen ba? Maliwat ka dapat og batasan sa Ginoo. Mo natanggalon nimo kanang enmity. Kanang wall sa imong kasing-kasing. No? Kay walay baho diya sa sulod sa kingda sa kwan sa tabernacle. Pasahon nato. The bride, kinsa man ning the bride? Kita. Psalms 45 verse 13. Sayang ingon diya. The bride of Christ is glorious in her inner. Amen? So part ka sa church, ang beauty dapat nimo isang inner life dili external. So ang mga tao nga mosulot dinhi sa church karon, dili sila ma-attract aning mga banda diri, dili na sila ma-attract sa mga suga dinhi, dili sila ma-attract dinhi sa place kundi ma-attract sila kay gusto pod nila mabag-o ilang kinabuhi. Nga naman, kay kanang mga nag-invite pod sa ila, gibag-o pod sa Ginoo ilang kinabuhi, mayo kasing-kasing. Amen? O dili ko diri mo sugot nga magbanda ta sa mga youth, magkanang i-attract na og suga ang mga youth. Labaw pa anang banda-banda diha, imong batasan sa inyong eskwelahan mo na ipakita. Para ma-attract ang mga classmate nimo lahi lagi ka, dili lagi sig pangupya. Mo invite ka og simba, ikaw sige pangupya, di ko mo ato anoy. Oh.
Yeah. Ngilad kay kag batasan, dalo kay ka dito sa inyong eskwelahan. Di. So, sa bayang gingon? Isaiah 45. Ay 4 verse 5. Over her inner glory, there will be a covering of reproach. Dili jud attractive ang iyang covering, pero na ang inner glory. Same sa inyo ha. Nauman man mo wala, nakakay kwarta wala, pero dato ang imong kasing-kasing presensya sa Ginoo, may kabag-uhan sa imong kinabuhi. Amen ba? John 1:4. Magain ko ani. His glory was in inner life. Unsa man? Full of grace and truth. Pasabot puno ka og kaluoy, kapasayloan, humility, and kamatuoran. Mukorekta pero mulabman ta sa atong mga brethren. Amen? Naba mo diha? Pray ta. Pwede ta matindog. So, if you are here, nabagay mga wa na pa sa ilo. Ayaw pa abuta igsoon nga itorture ka sa enemy. Kasabot, maalaw ba sa imong kinabuhi nga torture ka? Kay igsoon, it's very clear. Ang king nagpadala para na mo torture dito sa servant nga dili kabalo magpasaylo. You're here right now, you forgive. Pasaylo Lord, ako give pasaylo. Mama ba nimo, papa nimo, kauban nimo sa church, you forgive. Mong anak, papa, mama, you bless, you forgive. If you're here, nakay kalagot sa mong mama, papa, ihagi mong mama karon or papa nimo, dulay mong asawa, dumulay mong bana. Sorry ka sa imong anak. Gunitay ang kamot or imong asawa. Come on, it's time for us na ma-reconcile ta. You forgive. Ako lang ta mo i-remind. Kung ikaw part ka sa body, maski anak ka din you belong to the fellowship. Makadawat yun mo correction sa inyong mamagpapa. Makadawat yun mo rebuke sa inyong ginikanan, sa mga leaders above you. Nga naman, kami may manubag pag-abot sa panahon. Kami na mo account sa Ginoo kung giun sa pud namo mo gi-correct or pagtulid sa inyong batasan. That's why ayaw ninyo butang nga kontrabida mi sa inyong kinabuhi. Kanang kontrabido mi sa inyong kinabuhi. No. Kami mutubag pag-abot sa panahon. You forgive. Dugay na kay kaginadil sa Ginoo ani. Nganong antod karon di pa ka pasaylo? Ayaw alaw matorture ang imong finances. Torture ang imong kinabuhi. Walay peace. Bugat kayo imong kinabuhi. Ngano man kinatago ra na nimo. If you are here, nadawat nimo si Kristo, then nagyapon ka ng enmity sa imong kinabuhi. Kanang dali ra kay ka mabikil, dali ra kay ka masilo, dali ra ka magdumot. Dili ka gana magig-fellowship sa imong asawa, sa imong bana, sa imong anak, sa mga kauban nimo din sa church, as part of one body. Expose na nimo sa Ginoo, Lord, nalagi ko ani nga batasan. Kanang gusto ra nako ako ra usa. Kanang gusto nako dili ko mahilabtan. Lord, sorry kaayo. Ako ni expose, Lord, sa imo. You expose it. The Bible says, as you walk in the light, as God is in the light, the blood of Jesus will continue to cleanse you. But kung imo nang itago-tago kanang batasan nimo, you better repent right now. Kay nga naman, luoy kay ka. You will be chopped up. Tanggal ra jud ka sa bahin. You'll be thrown in the fire.
break that wall because Jesus Christ died for you on the cross, for us on the cross. Our old self must be crucified. Ilansang na sa Ginoo. Ilansang na diya sa cross ang imong pagtuo. Lord, nagtuo ko kanimo nga apil kini nga ako ang pangluod, apil ni nga ako ang enmity sa akong lawas, sa akong flesh. Apil yun dahil nimo gipakamatyan. And right now, I offer it to you. I am so sorry, Lord, na wala pa na ako ni na-confess before you, na-confess po before men. Come on, be honest before the Lord. Confess na nimo kanang dali ra kay ka masilo. Dali ka mabikil, dali ka musuko. Confess it before the Lord. Lord, I'm sorry. So, maski unsaon na nimog tago-tago. Maski unsaon nimog distansya, masimutan jud ka, manimaho jud ka dinhi sa church. This is the body of Christ. Mahimo ra kang prosthesis sa body ni Christ. Dali ra kay ka maibot kung ikaw dili jud ka tinud-anay nga nangalagad. Dili tinud-anay ay mo connection sa iyang body. You will be rejected. Ayaw pretending. Do not pretend. Namoy bikil sa matag usa, you ask forgiveness. Lord, sorry. Sorry, Lord. I surrender to you this enmity sa akong flesh. If you are here, you're self-centered. Pektado pa ka, dali lang kay ka ma-offend. Dili God-centered. Dili si Christ ang na-enthroned sa imong kinabuhi. Always ka apektado sa mga isulti sa uban. Always ka apektado sa gibuhat sa uban. You're seeking honor of men. That's not the will of God to your life. I-crucify na sa cross appeal. Kanay mo pagka self-centered. Ikaw, Holy Spirit, ang mo guide sa ako nga ma-enthrone ka sa akong kinabuhi. Lord Jesus, ikaw ang ma-enthrone. Nga whatever isulti sa uban, whatever action sa mga disciples sa kuha, makita nila imong batasan sa akong kinabuhi, Ginoo. Ug dili ako ang makita nila, Ginoo. I rebuke kini nga self-centeredness nako. But ikaw ang ma-enthrone sa akong kinabuhi, Lord. Whatever himuon sa uban, sama pod sa gihimo nila sa imuha, Lord Jesus, ang nature sa Ginoo ang nakita sa mga Pariseo, sa mga tao nga nagpalansang sa imuha. Na ang forgiveness, na ang humility. Wala ka nag-claim sa imong rights. Why? Because God is na-enthroned sa imuhang kinabuhi. Ang Papa ang nahimaya sa imuhang kinabuhi. Hallowed be your name, Father. Hallowed be your name, Lord Jesus. Sa among kinabuhi, dili hallowed be our sure name. Dili reputasyon namo amo ang ginaampingan, but ikaw, Ginoo, ang makita sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa imong pulong. Thank you, Father. Kaya as part sa imong body, wala joy attraction di ay sa gawas, but ang inner life namo, dinhi di ay ang attraction sa tao. Dinhi di ay ang attraction sa kalibutan. Og dili mi musugot, Ginoo, ang attraction sa kalibutan, aning imo ang church is panggawas lamang. But Lord, I pray nga matag-usa nga part aning imo ang church, Ginoo, ma-attract sila sa inner life sa matag-usa nga part sa imong body. I love you, Lord. Salamat sa imong revelation. In Jesus' name. Amen.